Habang nagiinit ang tensyon at laban sa pagitan ng mga goblins at sa mga pangkat ni Han, iniutos niya kay Guide na magpalit ng pwesto kay Hansen. Ngunit nang igiit ni Guide na kaya niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, mariing sinambit ni Han na tumigil siya sa pagsasalita at sumunod sa kanyang sinabi. Sa gitna ng pagsalakay ng mga halimaw, napagtanto ni Han na ang stamina ni Guide ay nauubos na at napansin na hindi lamang siya mababa ang antas, kundi hindi rin maganda ang kanyang mga teknik at sobra itong na-excite at inuubos niya ng sobra ang kanyang lakas. Dahilan upang siya ay madaling mapagod. Binibigyang diin ni Han na isang palo lamang ang kailangan sa bawat goblin ay sapat na, upang mapakinabangan ang epesyensya ng paggamit ng lakas at ang kaunting stamina na mayroon sila. Ang kailangan lang nilang gawin sa mga goblin ay saksakin ng paisa, hiwain, at saksakin muli. Upang bigyan ng lakas ng loob ang kanyang mga kasama, sinabi niya sa iba na ang mga goblin na ito ay hindi malakas, at sila ay mga mahihina gaya sa mga nakalaban nila sa unang palapag. Sinabi din niya na ang mga goblin na ito ay hindi nakakaramdam ng takot dahil patuloy silang dumarating na parang gusto nilang pumatay. Agad niyang sinabi sa kanila na magpalit ulit, at mabilis na nagpalit si Guide at Hansen. Napagtanto ni Han na ito ang pinakamapanganib na bahagi at agad niyang iniutos kay Jenna na tulungan si Guide. Hinihimok siyang kolektahin ang kanyang mga palaso kaagad pagkatapos niyang tirahin ang mga ito. Bilang tugon, mabilis na sumunod si Jenna sa kanyang mga utos. Sinasabi na siya ay naghihintay para dito, habang pinayuhan siya ni Han na asikasuhin din ang mga goblin na pumapasok sa kanilang daanan. Pumayag si Jenna at nagsimulang patayin ang mga goblin gamit ang kanyang kakayahan sa archery. Samantala, naguguluhan na tinanong ni Aaron si Han kung ilang minuto na ba ang nagtagal noong nagsimula ang orasan. Ang pagtatanong na ito ay nagpasik ng galit ni Han, na mariing sinabi kay Aaron na 5 minuto pa lamang ang lumipas mula nang magsimula ang pagsubok. Habang kinokolekta ni Jenna ang kanyang mga palaso, biglang kumagit ang isang goblin sa kamay ni Guide, na nagbigay sa kanya ng pagkagulat, at sinabi ng sistema na si Guide ay dumudugo at unti-unting bababa ang kanyang kalusugan. Agad na iniutos ni Han kay Hansen na magpalit ng pwesto kay Guide, hinihimok si Guide na itigil ang pagiging maiyakan. At binigyang diin na siya ay gagamutin kapag sila ay makabalik na. Gayunpaman, ang takot ni Guide ay nangingibabaw, at patuloy siyang nagpapanik hanggang sa makialam si Han, na nagbigay ng matinding sampal upang ibalik siya sa katinoan. Upang mapalakas ang kanyang morale, binigyang diin ni Han na lahat sila ay mamamatay kung siya ay magpapakahina, kaagad naman humingi ng paumanhin si Guide mula sa kanyang mga naging aksyon. Iniutos ni Han kay Jenna na gapyusan ng tuwalya ang sugat ni Guide upang matigil ang pagdurugo at hinihimok si Guide na kung hindi ito makipagpalit ng pwesto kay Hansen ay tiyak na mamamatay ang kasamahan nito. Habang si Han ay hindi naapektuhan ng kaguluhan, hinaharap niya ang mga goblin ng direkta at tinadyakan niya ito upang lumayo, ngunit hindi ito sapat dahil tila marami ang mga halimaw na sumusugod. Tinawag ni Hansen si Han upang ipaalam na ang kanyang espada ay hindi na gumagana at ito'y hindi na matalas. Nang mapansin ito ni Han ay kaagad niya tinanong si Guide kung maaari ba siyang magpalat kay Hansen. Kung saan sinabi naman ni Guide na kaya na niyang lumaban. Sa kabila ng pagiging sugatan ni Guide, ay agad na pinatabi nito si Hansen at sinabihan niya na ayusin niya muna ang kanyang espada. Sinabi ng ating bida na inaasahan na niya na ito ay mangyayari. Dagdag pa niya kahit na mas maganda ito kaysa sa F-rank na luma na bakal na espada. Ito'y isang ordinaryong bakal na espada pa rin. Iminungkahi ni Han na kahit wala itong talam, maaari pa rin itong pabagsakin ang mga goblin kung hindi gumagana ang talam ng espada, at pinatumba niya ang isang goblin gamit ang kanyang kalasag upang ipakita sa kanila na kaya nito patayin. Pagkatapos, iniutos ni Han kay Jenna na magpalit ng pwesto kay Aaron, kung saan sinabi ni Aaron na kaya pa niyang lumaban. Ngunit kinuha ni Jenna ang pamumuno, hinihimok si Aaron na magpahinga kapag maaari. Ipinaalam ni Han sa kanila na 3 minuto na lamang ang natitira, at kailangan nilang tiisin ang maikling panahong iyon. Agad niyang iniutos kay Aaron na kunin ang pwesto ni Jenna habang si Hansen naman ang magpalat kay Guide. At inutusan niya si Jenna na pumana ng mga palaso patungo sa direksyon ni Hansen. Ngunit napansin ni Jenna na kakaunti na lamang ang mga natitirang palaso at iminungkahi ni Han na gamitin na niya ang lahat ng natitirang palaso dahil mamamatay sila kung ang bahaging iyon ay mapasukan ng mga goblin. Sumunod si Jenna sa kanyang utos kung saan pinatumba nito ang lahat ng mga goblin na nasa direksyon ni Hansen.
Habang makikita natin na tila si Guide ay pagod na nagsalita kay Hansen na siya ay palitan na. Pero bago pa man sila makapagpalit ay biglang inatake ng isang halimaw na goblin si Guide at tinusok ang kanyang tiyan, na nagdulot sa kanya ng malubhang pagdurugo at pagbagsak sa lupa. Napatay ni Jenna ang halimaw na yun at nilapitan si Guide, habang ang sistema ay nagsasaad na si Guide ay nasa malubhang kalagayan at ang kanyang buhay ay nasa matinding panganib. Nagalit si Han at pinatulan ng mas mabilis ang kanyang pagpatay sa mga halimaw habang si Jenna, na nakaupo sa tabi ni Guide, ay nagtataka kung dapat ba niyang bunutin ang espada ni Guide habang siya ay sumisigaw sa sakit. Sa kabilang banda, hindi alam ni Hansen ang nangyari kay Guide, at kinakausap pa ito kung pwede ba siya muna palitan rito para makapagpahinga. Biglang inatake ng isang goblin ang ating bida na si Han, na halos makaiwas sa atake at nahawakan ng spears ng goblin at tinusok ito pabalik sa kanya. Kaagad naman inutusan ng ating bida si Hansen na pumunta sa kaliwang daanan, na sinasabing siya ang bahala dito. Nang magtanong si Hansen ng pagod tungkol kay Guide, iginiit ni Han na ang lalaki ay nagpapahinga lamang dahil siya ay pagod at pinayuhan si Hansen na umalis na, at hindi na nag-aatubili si Hansen. Pero di alam ng ibang kasamahan nila na naglabas na ng notification ang system na si Guide ay namatay na. Pagkatapos, sinabi ni Han kay Jenna na patay na si Guide at pinayuhan siyang huwag mag-alala at harapin na ang mga goblin. Sumunod si Jenna sa kanyang utos at tinanong kung gaano pa katagal ang natitirang oras, na sinagot ni Han na wala siyang oras para tingnan ang orasan at pinayuhan si Jenna na magpatuloy sa pagpatay ng mga halimaw. Habang umaatake si Jenna ay nag-notify ang system na nagising ang kanyang kasanayan sa paggamit ng espada. Itinuro ng sistema na sa mga matinding sitwasyon, nagigising ang espiritu ng mga bayani. Ang kasanayan ni Han sa beginner sword at shield ay umabot na sa level 5, at ang pain resistance niya ay umabot sa level 2 at ang composure ay umabot sa level 3 ng 2 beses. Sa kabila ng mga pagbutang ito, binaliwala ni Han ang kanilang mga nakuhang bagong kasanayan, at sinasabi na wala silang silbi kung mamamatay lang sila. Sa kabilang banda, si Hansen ay inaatake ng mga halimaw at nagsisimulang dumugo ng malakas at napapaligiran siya ng libu-libong mga halimaw. Siya ay nananawagan sa kanyang mga kasama na iligtas siya dahil ayaw niyang mamatay at humahagulgol ito ng malakas. Ramdam ni Han ang sakit niya ngunit hindi ito magawang tulungan dahil meron din siyang kinakaharap. Habang nagsimula lumapit ang mga goblin kay Hansen ay patuloy pa din ito sa paghingi ng saklolo. Kaya't iniutos niya kay Jenna at Aaron na lumapit kasama siya. Nang ipahayag ni Jenna ang kanyang mga pag-aalala tungkol kay Hansen at Guide, pinaalalahanan siya ng ating bida na kung magdadalamhati siya para sa kanila, gawin niya ito pagkatapos niyang makaligtas dito. Kinalaunan namatay rin si Hansen sa pag-atake at ang natitirang 3 miyembro ay nagmamadali upang iligtas ang kanilang sarili at huminto malapit sa isang gusali. Napagtanto ni Jenna ang kanilang nalalapit na kapahamakan, ngunit agad na pinatigil ni Han ang kanyang pangitain, pinapayo sa kanya na huwag mag-isip ng ganoon. Pagkatapos, iniutos ni Han kay Jenna na akyatin ang pader sa likuran nila, at nagtatanong si Jenna kung tinutukoy ba nito na tumakas siya mag-isa. Nilinaw ni Han ang kanyang sinabi at ipinaliwanag na siya ay aakyat din pagkatapos niya. Sa paglapit ng mga halimaw, pinayuhan ni Han na huwag gumamit ng pagsaksak dahil hindi nila kayang patayin ng isa lamang sa bawat atake at tinaga niya ang isang halimaw upang magkaroon ng puwang sa pag-akyat sa pader. Umakyat si Jenna at humiling sa kanyang mga kasama na magmadali at umakyat din. Umakyat si Han sa pader at hinihimok si Aaron na umakyat. Gayunpaman, habang hinahawakan niya ang kamay ni Jenna upang umakyat, isang halimaw na goblin ang sumaksak sa binti ni Aaron, na pumipigil sa kanya mula sa pag-akyat. Tumalon si Han mula sa pader, na inuutos kay Jenna na hawakan ng mahigpit si Aaron at huwag bitawan. Pagkatapos, sinabihan niya si Aaron na puputulan nito ang kanyang binti. Pinutol ni Han ang binti ni Aaron, na nagdulot sa kanya ng pag-ungol sa sakit. Nag-notify rin ng sistema na nasa malubhang sugat si Aaron. Nang makaligtas si Aaron ay hinayla siya ni Jenna pataas, sinabi ng sistema na si Aaron ay nasa kritikal na kalagayan at ang kanyang buhay ay nanganganib. Sa kanilang pagkagulat, ang mga halimaw ay nagsimulang umakyat din patungo sa mataas na pader, kaya't agad na iniutos ni Han kay Jenna na gamitin ang spear ni Aaron at saksakin ang anumang lalapit. Pinapayuhan siya ni Han na pigilan ang mga ito sa pag-akyat dahil kung matatalo sila dito, wala nang ibang lugar na matatakasan pa.
Ngunit dahil sa tumataas na presyon at takot, aksidenteng nahulog ni Jenna ang spear at nagtanong kay Han kung ano na ang gagawin niya. Pinayuhan ni Han si Jenna na sipain ang mga halimaw gamit ang kanyang mga paa, ngunit ipinahayag ni Jenna ang kanyang mga alalahanin na sobrang dami ng mga halimaw at nagtatanong kung gaano pa katagal ang oras na natitira para makaligtas, na binibigyang diin na hindi na nila kaya pang magtagal. Nang ipahayag ni Han na mayroon na lamang 30 segundo na natitira sa oras, sinabi ni Jenna na parang isang oras na ang lumipas, na sinagot ni Han na seryoso siya sa kanyang mga sinasabi at pinaalalahanan siya na magtiwala sa kanya at maghintay pa ng kaunti. Habang patuloy sa pagtangka na makaakyat ang mga halimaw papunta sa kanilang pwesto, isang goblin ang kumuha ng kalasag ni Han, na agad naman nagpagulat sa kanya ngunit sinubukan pa rin niyang depensahan ang kanyang sarili gamit ang espada, ngunit bago siya makagalaw, isang armado na goblin monster ang sumaksak sa kanyang tiyan. Sinubukan ni Han na maibalik ang kanyang depensa, ngunit ang tusong halimaw ay hinugot ang kutsilyo mula sa katawan ni Han upang magdulot ng higit pang sakit. At ang kanyang katawan ay nagsimulang damyugo ng malakas. Pinakita ng sistema na si Han ay lubhang nasugatan at ang kanyang health points ay patuloy na bababa sa loob ng takdang oras. Sa kabilang banda, nasaktan din si Jenna habang napapaligiran siya ng mga nagbabanta na halimaw at nagtataka kung mamamatay siya sa ikalimang palapag. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Han na ito na ang kanilang katapusan at napatanong sa kanyang sarili kung dito na ba sila magtatapos sa ikalimang palapag. Hindi niya lubos na iintindihan kung bakit siya nahihirapan ng ganito, kung bakit niya kailangan pagdaanan ang lahat ng mga pagsubok na ito at ang mga bagay na ito ay hindi mangyayari sa totoong mundo. Bigla nagising ang mga mata ni Han, at napupuno ng puot at galit at kawalang pag-asa, ang mga mata niya ay nagsimulang magpalit ng kulay nito sa pagiging pula, at ang kanyang aura ay naging matatag na napapalibutan ng pulang enerhiya habang siya ay sumasalungat sa mga halimaw. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang umapoy sa galit. Ipinahayag niya na hindi pa tapos ang laban, at walang paraan para mamatay sila sa ikalimang palapag lamang, at patuloy na tinutamba ang mga goblin sa pamamagitan ng malakas na pagsalakay na agad na pinatumba ang mga goblin na kanyang madadaanan. Ang kanyang pagbabago ay nagsimulang magpakita ng pisikal, ang kanyang mga ngipin at buhok ay humahaba na parang isang halimaw, habang itinuturing niyang dumi lamang ang mga goblin. Matapos makuha ang kanyang berserk skill, hinarap ni Han ang mga halimaw na may matinding determinasyon sa kabila ng labis na sakit na dumadaloy sa kanyang katawan. Habang si Jenna naman ay napatingin sa kanyang mabangis na anyo, sa kabila ng kanyang pisikal na limitasyon, buong tapang niyang hinamon ang mga nilalang, sinasabi sa kanila na magpatuloy sila at kahit na siya ay madapa, hindi siya sisuko. Habang lumalakas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, tinapos niya ang maraming goblins sa bawat malakas na pagsugod. Kahit na ang kanyang espada ay nabasag sa gitna ng labanan, nanatiling matatag ang determinasyon ni Han para kitilin ang bawat goblin, na nagsasabi na kahit na mabasag pa ito, hindi siya titigil. Determinado siyang sumugod sa mga nakamamatay na halimaw, ngunit nagtapos ang oras at ang lahat ng mga halimaw ay biglang huminto sa pag-atake. Ang kalmat ng mahabang kuko ng goblin ay nagtigil sa mukha ni Han at ang iba pang mga goblin na sana ay sumalakay sa kanilang pangkat ay tumigil at ang mga tanawin sa paligid ay huminto na nagligtas sa kanila mula sa tiyak na panganib. Nang biglang nag-notify ang system na ang yugto ay natapos at ang kanilang antas ay umangat at nakuha ni Han ang MVP at tumanggap ito ng mga gantimpala. Habang sila ay na-teleport pabalik sa tore, binati ng sistema ang master para sa matagumpay na pag-clear ng ikalimang palapag at inanunsyo ang pag-unlock ng daily dungeon. Ipinaalam rin sa master na magtipon ng mga materyales upang palakasin nito ang mga pangkat na bayani sa waiting room. Matapos ang matinding labanan sa pagitan ng mga goblin, ang pangkat ni Han ay nakabalik ng buhay, ngunit sila ay nananatiling naguguluhan at si Aaron ay nakahiga na walang malay. Napuno ng emosyon si Jenna at napaiyak ito habang tumawa. Ang ating bida na si Han naman ay nanatiling tulala nang bigla siyang tinawag ni Jenna upang magpatulong sa kanya dahil wala na itong lakas ang kanyang mga binti para tumayo. Habang hawak ni Han ang kanyang kamay, tinanong siya ni Jenna kung nakaligtas ba sila, na sinagot ng ating bida na oo. Nagsalita si Han na pagkatapos nating makarating sa waiting room, ibig sabihin ay nalampasan na natin ang palapag. Nagsaad ulit si Jenna na kung ito na ba ang mangyayari sa kanila sa susunod pang palapag. Kung ganon ay tila mahihirapan tayo dito.
Sinagot naman siya ni Han na isa lamang espesyal na kaso ito sa pagkakataong ito. Idinagdag rin niya na ito ay sistematiko kaya kung kahit isa sa kanila ang nabigo sa kanilang papel. Lahat sila ay mamamatay at hindi nila kailangang makipaglaban ng ganito kung naitaas pa niya si Guide at Hansen ng kaunti pa. Sinabi rin niya na hindi sana maging ganun kahirap ang survival na misyon kung ang grupo ay maayos na itinatag at sila ay malas lamang, na nangyari noong sila ay nasa kanilang pinakamahina pa lamang. Sumang-ayon si Jenna sa kanya. Habang umaalis sila sa dungeon, dumaan si Dika sa kanilang harapan, pinuri ang kanilang pagsisikap na malampasan ang misyon at ipinaalam sa kanila na si Chloe ay naghanda ng masarap na pagkain. Tinanong rin niya kung nasa loob pa ba sina Guide at Hansen, na sinagot ni Han na hindi sila nakaabot. Mukhang nagulat si Dika, nagtanong muli, ngunit malungkot na kinumpirma ni Han ang kanilang pagkamatay, na nagdulot ng pagkagulat at lungkot sa kanya. Pagkatapos, silang tatlo ay sabay-sabay na naglalakad papunta sa kanilang mga tirahan habang maririnig natin si Isel sa likod na tinatawag ang mga pangalan ng mga tao na pumunta sa harapan dahil pinapatawag sila ng master. Pagdating sa loob ng kwarto, nahulog si Han sa kanyang kama at nagmuni-muni na wala siyang balak na maging sentimental sa pagkamatay ng iba. Aminado siya na bilang bahagi ng frontline na umaakyat sa tore, ang kamatayan ay magiging pang-araw-araw na pangyayari. Nakahiga siya sa kanyang kama, iniisip niya ang kanyang nakuha na berserk skill noong nilabanan niya ang mga goblin. Gayunpaman, iniisip niya na ang composure at berserk ay hindi maaaring magsama at tinutukoy nito na isang malaking bug sa laro. Iniisip ang pagkakaiba ng dalawang kakayahan na ito, ang composure na nagbibigay daan sa kanya na mapanatili ang kanyang katinoan, at ang berserk na nagpapakawala ng katinoan kapalit ng dagdag na kapangyarihan. Hinala niya na maaaring may kaugnayan ito sa pagiging master at hero niya. Hindi pa niya alam, ngunit ayaw niyang isipin ito ngayon, dahil magiging abala ang mga bagay mula bukas, kaya't nagpasya siyang magpahinga. Pagdating ni Han sa training ground kinabukasan, nandoon na si Jenna at abala sa pagsasanay gamit ang isang dagger. Sinabi ni Han na siya ay palaging huli kumpara sa kanya dahil siya ay natutulog ng huli, kaya't nagtataka siya kung ano ang nangyari ngayon bakit siya nauna rito, na sinasabi ni Jenna na hindi niya gustong mamatay. Napansin ni Han na tiyak na nakakuha si Jenna ng ilang kasanayan mula sa laban kahapon, at bukod dito, mayroon siyang talento at nagsisikap. Kung ikukumpara sa kanya, si Aaron ay dumaan sa lahat ng hirap at hindi nakakuha ng kahit isang kasanayan. Habang ginagawa ang mga handstand push-ups, iniisip ni Han ang kanyang paglago, na nalimitahan sa lamang sa 5, ngunit masasabing ito ay isang normal lamang para sa isang 3 stars na kagaya niya. Pagkatapos ay tinitingnan ng ating bida ang kanyang attribute window at napapansin na siya ay umabot na sa level 9 na may 54 sa 70 experience points. Mayroon siyang iba pang mga attribute at ilang mga kasanayan, kabilang ang beginner sword at shield proficiency, pain resistance, composure, at berserk. Iniisip ni Han na dahil malapit na siyang umabot sa level 10, ang max level para sa 1 star, panahon na upang magsimulang maghangad para sa pag-akyat sa 2 star. Habang abala siya sa handstand push-ups, biglang lumapit si Jenna sa kanya at humahanga habang hinahawakan ang kanyang katawan, na nagdulot sa kanya ng hindi pagkakomportable. At pinakiusapan niyang alisin niya ang kanyang kamay. Habang sinusuot ni Han ang kanyang damit, sinabi ni Jenna ng pabiro na hindi ka pa naman pagod bakit ka nagbihis kaagad. Sumagot si Han gusto na niyang magpahinga. Iniisip niya na habang mas marami siyang nakikita kay Jenna, hindi siya makapaniwala na naging okay na agad ito pagkatapos ng mga nangyari kahapon. Pagkatapos ay sinabi ni Jenna na mukhang hindi darating si Aaron, na sinagot ni Han na iwan na lang siya. Iniisip na siguro si Aaron ay nagmumakmak sa kanyang kwarto dahil malapit siya sa trio na namatay kahapon. Binibigyang diin ni Jenna na karaniwan ay laging maaga na pumupunta si Aaron, at sinabi rin ni Han na ganun din kay Dika dahil palagi silang nagsasanay ng husto. Binanggit rin niya na hindi tulad ng mga taong ito na ginagawa lang nila ito para maiwasan na ma-synthesized at ang tanging ginagawa lamang nila ay mag-ensayo kung ang master ay maglalog-in na sa laro. Sinabi din ni Han na sina Guide at Hansen ay may potensyal din, at magiging kapaki-pakinabang sana sila kung medyo inalagaan niya sila. At umaasa na ang mga namatay kahapon ay sana ang mga taong yun sa halip na sila, habang sinasabi ni Jenna na kailangan nilang iwan na ito at mag-focus sa pagsasanay. Sa oras na yon, lumapit sa kanila si Aaron sa training ground at humingi ng tawad sa pagkalate.
Napansin ni Han ang kanyang mga ekspresyon, kaya tinanong niya si Aaron kung mayroon ba mga mali sa ginawa niya at binanggit sa kanya bakit ganyan ang ekspresyon ng kanyang mukha. Punong-puno ng pagkabigo ang pagmumukha ni Aaron at sinabi na kung naging mas malakas pa sana siya hindi sana sila namatay. Bilang tugon, tuwirang sinabi ni Han na namatay sila dahil sila ay mahina at wala nang ibang rason doon. Isang buwan na mula nang dumating si Han sa mundong ito, at marahil ay mahigit 10 araw na katumbas ito sa orasan ng totoong mundo. Sa kanyang mga obserbasyon sa panahong iyon, naiintindihan niya ang mga pattern ng pag-log-in ni Master Anything at ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng waiting room at Earth ay 3 beses. Napag-alaman ni Han na ang player o tinatawag na si Master Anything ay nagla-log-in ng 3 beses araw-araw, at ito ay sa umaga, tanghali, at hapon. Sa mga yugto na nangangailangan ng labanan, ang oras ay dumadaloy katulad ng totoong oras sa Earth. At kung ang pagkakaiba ng oras ay 3 beses din, doon ay magiging 1 oras at kalahati na sa halip na 30 minuto. At kung mangyari yun malamang kami ay namatay na. Lumitaw si Isel, at may pagkapula, binibigyang diin ng lahat na subukang maging katulad ni Master Han, na hinahangaan na siya ay matagumpay sa isang survival mission sa ika-5 palapag gamit lamang ang mga basurang partido. Tulad ng inaasahan si Han ay isang Master of Masters. Nang patagilid na bamulong si Jenna sa kanya kung bakit umaakto ng ganito si Isel, sinabi ni Han na ito ay isang sekretong negosasyon. Sa kabilang banda, galit na sumigaw ang diwata sa iba na kung maghihiga at matutulog sila sa kanilang mga tirahan, habang siya nagpapakapagod sa trabaho at nagdudusa ay tinitiyak niya sa mga ito na hindi niya sila pagbibigyan. Nagsalita si Han, at hiniling kay Isel na iwan na lang ang mga iyon dahil lumalabas naman sila kapag tinawag niya ang mga ito. Nag-notify ang sistema na bumuo ang master ng bagong party, na kinabibilangan ni Han, Jenna, Luis, Joffrey, at Owen, at sinabi ni Isel na ang 5 ito ay papasok sa entrance ng Crack of Space and Time. Nabigla si Jenna sa pagbuo ng panibagong grupo, kung saan si Han lamang ang kanyang kilala at ang 3 bagong miyembro ay hindi pa niya nakikita dati, kaya tiniyak ni Han sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi magiging mahirap ang pagkakataong ito. Pagkaraan, pumasok sila sa space-time rift, at na-unlock ang daily dungeon ng Kendert Forest. Nang sandaling yon, sinabi ni Han na ito ay nagbukas na. Pagkatapos mayroon isang lalaki na tila'y takot at nagtanong kay Han kung makikipaglaban ba siya sa kanila. Bilang tugon, tinanong ni Han ang pangalan niya, at ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Owen. Idinagdag pa niya na sa lakas ni Han, hindi niya iniisip na makakatulong sila ng ganun kalaki. Tiniyak ni Han sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi sila makikipaglaban. Habang nagsisimula na silang mag-teleport sa lugar, inanunsyo ng sistema na ang Party 4 ay nakapasok na sa daily dungeon ng Kendert Forest, na may super easy na quest mode, at sila ay babalik pagkatapos makakuha ng mga materyales. Pagdating nila sa dungeon, tinitingnan ni Jenna ang paligid at nagtatanong kung saan ang mga kaaway, at kung ito ay isang natatanging espesyal na misyon tulad ng ika-5 palapag. Nang pabirong pinisil ni Han ang pisngi ni Jenna at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ipinaliwanag ni Han na ang lugar na ito ay tinatawag na Daily Dungeon, kung saan kailangan nilang mangolekta ng mga materyales, na nagbigay daan sa tanong ni Owen kung ano ang ibig sabihin nito. Tinitigan ni Han ang isang purple na portal, na ipinaliwanag sa kanila na isipin ito na parang kanilang shopping basket, at pinayuhan silang ihulog lahat ng materyales na makuha nila dito, tulad ng mga sanga ng puno, at ang mga bagay na ito ay magiging parte ng kanilang storehouse, na gagamitin upang gumawa ng mga item. Sinasabi ng sistema na ang 100 sanga ng puno ay maaaring gawing lumber. Ngunit kailangan ang tulong ng isang carpenter. Ang kanyang pahayag ay nagpagulat sa lahat, at nagtataka sila kung yun lang ba. Tinanong ni Jenna kung yun lang ang kanilang kailangan gawin, at kung wala silang kailangang labanan, na sinang-ayunan ni Han ang kanyang pagkamausisa, at inimbitahan siya na sumama sa kanya sa pagha-hunting. Habang sumusunod kay Han, nagmumuni-muni si Jenna tungkol sa posibleng mga hayop na maaari nilang makasalubong, tulad ng wild boar, deer, o kuneho, na nagpapahayag ng kasiyahan sa wakas na makakain na sila ng karne. Bigla niyang nakita ang isang deer, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag ng saya, na nagsasabing natagpuan na niya ang gusto niyang kainin. Mabilis niyang napatumba ang isang hayop gamit ang kanyang kasanayan sa archery,
Nagsalita si Jenna na tila napakasarap nitong kainin, na agad naman sinundan ng tanong ni Han kung marunong ba siyang maghiwa nito. Masiglang sinabi ni Jenna na matagal na niyang sinusundan ang kanyang ama sa paghahunting at alam na niya ang mga dapat gawin dito. Habang nagsisimula si Jenna na kunin ang mga lamang loob ng napatay na hayop at linisin ang loob nito, pinayuhan siya ni Han na alagaan ang mga materyales. At ilagay ito sa dimensional gate, na nagsasabing huwag palampasin ang kahit isa sa mga ito. Nang magtanong si Jenna kung saan siya pupunta, inihayag ni Han sa kanya na mag-focus na lang ito sa kanyang paghahunting dahil siya mismo ay sawa na rin sa pagkain ng mga patatas. Habang siya ay gumagalaw sa mga magandang paligid at tanawin ng dungeon, napansin niya ang timer ng sistema, na nagpapakita na may natitirang 30 minuto, at iniisip na sila ay automatikong tatawagin pabalik pagkatapos ng oras. Sa lalong madaling panahon, natagpuan niya ang Queen of the Forest, na isang bihirang halimaw o tinatawag nilang rare monsters na lumalabas sa mga araw ng dungeons. Alam ni Han na ang low-grade attribute stone ay ginagamit bilang material para sa pag-unlad, at hindi ito laging lumalabas, ngunit ang tinatayang lugar ng paglitaw nito ay madali. Nang hindi nagsasayang ng oras, mabilis na kumilos si Han para pabagsakin ang mga hayop at napatumba ni Han ang mga ito malapit sa Queen Deer at nilapitan niya ang Queen, na may gintong sungay sa kanyang ulo na parang unicorn. Tinukso niya ang Queen na patay na ang lahat ng kanyang mga kasama, tinanong kung gaano ito kasama. Nagagalit ang Queen at nagbuga ng matinding galit, habang nananatiling matatag si Han at tinataas ang kanyang matalim na espada laban dito.